ang kaninang sinasabi ko mga kapatid. Wala tayong mic. Wala tayong sound. Ayan. May flash para magkarigigan. Go ahead, Mark. Inuulit ko ang aking sinasabi kanina mga kapatid na hindi tayo naparito. Kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng puti, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Tama! Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi makapanagot ang mga politikong kumain sa bayan ng tao. Hindi pwede na lumating ang December na mag-celebrate ang mga congressman at ang mga politiko na ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Salico. Kami po ay nananawagan Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang klase ng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba sinabi na ng Vizcaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Toby na sangkot sa pagnanakaw si Salico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon ba ang kailangan? Ang taong bayan, hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may mabubuhay. Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawan sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag kong ilaway ang taong Pilipino. Sinungaling! Hindi po mo ang piruin mo, saan ba nanggagaling ang fake news, hindi magsabuhan ng Pangulo Bongbong Marcos? Tama! Kung sinabi na sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project ang natapos, yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Salico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuhin mo kung gaano ka walang hiya ang mga anak ng politikong kurakot, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ang mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tama! Tingnan nyo si Tela Alonte, pati si Claudine Po, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bangkay na tutulog na walang makain, may mga Pilipino lumulubog sa baha, habang ang mga politiko ay mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbinibinyan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat napakatagal na niluloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na! Sobra na! Tama na ang nakawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi nyo na po mabubulol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kagaya mo. Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw!
Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabay ng tempo nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawa sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Ang nagpapahintulog sa mga nagawan dito sa gobyerno kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 The people united will never be defeated! 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 Ayun! May isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 1 second. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Pahawa ka naman, magpahuway ka na. Magdiskanso ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maraming salamat. Apo, Ferdinand Marcos Jr. Lumabalin na pag bumabakan, magkasi kami, tikas na ang mga kababayan mo. As namin kayo nila Ilocos, na nakukulay na iaraming na kapagsyatan di aming na Pilipino, regardless of that conjunct to the nations. Unity in diversity. Buhay ang taong bayan! Maraming salamat kay retired Colonel Kong Tapay. At nakita ko na ang grupo ni retired General Felizardo Simoy. And of course, ang kinikilala na kapartner ni Tatay Digong at tagapagtanggol ng batas, kapayapaan at katarungan, kasama natin sila Tatay Rani mula sa Quezon City. Ayun, mga kababayan, ay magbibigay po ng mensahe bago po ang awitin ng ating mga mang-aawit at ng isang mga missionary.